Team Authentic all over the world! Last day na natin dito sa Seoul, South Korea. And in this episode, hanap nga tayo ng mga lugar na hindi pa masyadong kilala. And saan ba natin mafe-feel yung local vibe? Chill na lang tayo kasi nga last day na natin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo Bayak Look. Ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Kung hotels naman po sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! This is our last day here in Seoul! And in this episode, syempre gusto rin naman natin kahit papaano na nag-explore a little bit more. Gusto niyo yun? Yung aga-aga, umaarte ka agad ako. Parang wala pa kaming nakikita dito na area na medyo kakaiba. So alam niyo naman, minsan di ba, nag-explore tayo ng kakaibang area. Lalo na pag medyo sawa na tayo sa ingay ng pinaka-city, di ba? Yes! And also, yung gustong-gusto namin ginagawa na Enzo, Ay, oo, yung mas maramdaman natin yung pinaka-local vibes, guys. Yes. So ngayon, meron kaming na-search na area. Ito yung Owido. And then actually, tinatawag siya na Owido Island. Pero the truth is, connected siya ng mainland or sa mainland. Ayan. So siguro dito na natin mafe-feel ang local vibe. And then kapag pagod na nga tayo sa city life, baka dito natin siya mahanap. Nandito tayo sa Owido Station. And eto na yung pinaka talaga last stop ng Line 4. Kaya hindi rin siya nakakaligaw. So, based sa aming map, kailangan nating mag-exit sa 1 or 2. Kasi from here, sasakay pa tayo ng bus papunta doon sa pinaka-seaside. Siyempre doon yung pinaka-gusto naming area. Kaya tara, let's explore a little bit more. Dito na tayo sa taas kasi gusto ko na sa inyo ipakita na. Tignan nyo yung station na to. Ibang-iba na itsura niya, no? Hindi na siya yung katulad sa mga train stations na nasa city. Halimbawa sa Myeongdong, sa Seoul, ay yung itsura niya. At nandito tayo sa taas. Unlike yun doon sa city na nasa ilalim. So, tinuro sa amin exit 1 or exit 2. Ito yung 1, and then ito yung exit 2. Tapos tinitingnan namin ngayon, ayun kasi yung bus stop, nasa gitna. So, kahit saan. Diba? O, dito na tayo sa 2, kasi merong escalator. And then guys, alam nyo bang naging biyahe namin papunta dito 1 hour. Pero convenient pa rin kasi nga nasa train lang. At ang pamasahe natin guys, alam nyo ba kung magkano? 85 pesos lang. Diba? Ang mura ng pamasahe dito. Ayun nga, syempre kasi nga, hindi na nga kasi ito nasa city mismo. Pero tingnan nyo naman, diba? The good thing, ang layo-layo, pero nare-reach pa rin ng trains. Yung nakita namin, para siyang mga ano nga tawag doon, bes? Yung bentahan ng mga kalakal, junk shops. Parang yun yung industry dito. Yun yung nakita namin. Kahit doon sa train, yun yung mga nadaanan na namin. Ayan. Oh, tara. Ito yung bus stop. Nandito siya sa gitna. Kasi yung pupuntahan nating area, yun yung nasa seaside na nga. And then meron ata dong mga local markets. Yun yung gusto naming ma-explore. And then may lighthouse. Ayan. Ito na kagad yung bus stop. Guys, ito na. Meron ng napipintong problema. Kasi guys, alam nyo ba, isa lang yung bus stop dito. Ang naisip namin, paano natin malalaman kung itong bus na nag-stop dito, ito yung papunta sa pinaka-location natin or pabalik. Yes, ang gagawin natin, ipapakita na lang namin yung picture na gusto naming puntahan kasi minsan nga mahirap yung English para sure tayo. So, ganun din yung gagawin nyo. Kami kasi, pag sumasakay kami ng buses, lagi namin tinatanong
yung pupuntahan namin para sure tayo sa masasakyan natin. Kasi yun nga yung nakakalito sa bus. Kapag ka naligaw ka, ang hirap bumalik. So yun na lang yung gagawin natin. Bus number 30-2. Halos lahat pala doon sasakay. Ang tignan natin kung doon siya papunta. Ito sa Enzo. Papakita natin yung picture para sure tayo. Ayan. Kapag ka nag-e-explore, ito talaga. Ayan, yes, dito daw. Thank you. Ngayong sure na tayo na tama yung bus na nasakyan natin, ang next naman ay yung station na bababaan natin. Grabe, ang ganda dito. Oh. Biglang naiba na yung vibe natin, no? 1 hour away lang ito sa Seoul. And then, ito na bigla yung vibe natin. After 25 minutes, nakababa na tayo ng bus and papunta naman tayo ngayon sa lighthouse. O nga pala guys, ang binayaran natin ay 23 pesos. Yes, so ganun lang siyang kamura. And then mga, bali lahat, kung isusumahin, binayaran natin nasa 110 lang, kasama na yung train papunta dito. So yan, so kung magbabalikan tayo, nasa 200 pesos plus lang. Patang tanong, worth it ba for you? Alamin natin yan. Yan, ipapakita namin sa inyo. Tingnan nyo kung gaano kawalang tao dito. Di ba sabi namin, kapag gusto nyo makakahanap ng katahimikan after sa ingay ng Seoul, ito yung perfect place. Yes! ito mismo. Wala kang makakasalubong. Nakakaaliw. Tara. Punta tayo doon sa lighthouse. Tapos kung ano pa yung pwede natin dito explore. Kasi wala rin naman kami ina-expect kung ano yung mga makikita natin. May mga paninda rin dito. Ay, ang lalaking mga markets niya. Markets pa rin nasa loob. O tara, ito yung katulad yung pasok tayo dyan, bes. Market yan. And then, ay puro restaurants naman dun sa kabilang side. Grabe, no? Ghost town, umamin kayo. Tara. Ito, market din. Pasok tayo dito. Thanks! Ay, ayan. Hello! Ayan, oh. Yung mga parinta nila. Parang mga, amoy ano siya, no? Kimchi. Okay. Ito yung mga seafood. Hello! Hello! Babait sila. Ayan, king crab. Dito pala yung mga tindahan. Laki! Hindi, ito nga. Ano ba itong flat na to? Ang laki niya, oh. Yung flat na isda. Ito siguro naman. Ay! Ano to? Crocodile ba to? Totoo ba yan? Ay, hindi. Akala ko totoo. Di ba ang OA ko na naman? Ito na siguro, tama ako. Hito naman siguro to. Hindi hito ay, yan. di ba to hito? Ano ba yan? Tara. Ay, yung mga paninda nila. Tara na. Labas tayo. And paglabas natin, ito na yung lighthouse. Ayan. Pero bago yan, tara, dito muna tayo sa gilid. Grabe, no? Ritual talagang tao. Talagang ano talaga siya. Peaceful na peaceful. Pero meron namang mga food stalls. Tignan natin kung baka mas mura dito. Kasi alam nyo na, sa Myeongdong, medyo expensive. Tingin tayo kung ano yung mga tinda nila na pwede nating i-food trip. Ay, dito tayo. Tingnan natin. Tapos, tignan natin nga kung mas mura nga dito. Ayan.
Katulad nito, ito yung gusto-gusto ko kainin sana. Ano nga tawag dyan, bes? Potato. Hindi. Ito, oh. Ano nga tawag dito? Nakalimutan ko na tawag dito. Corn dog. Corn dog. May tawag dyan eh. Tanong natin kung magkano. Same price lang din naman nata. Ito, beso, 1,000 lang. Oh. Di ba gusto mo yan? Sige, Ito yung hindi maanghang. Sausage for 4,000. Mahal-mahal din pala. Kulang 160 pesos. And then sa Enzo, ay fish cake siya. How much for one? How much? Oh, ito, 39 pesos lang. Sa Enzo yan. And then pwedeng magbayad ng card. Okay. Ayan na. Yeah, one. Ay, okay, Enzo, diretso na. Ay, pwede mo lagyan ng sabaw. Ikaw maglalagay. Okay. Ito na naman. Nasa South Korea talaga tayo. Laging inaapoyan. Lahat inaapoyan. Diba? Yun nakakatawa eh. Wedding card. Ito na yung ating order. Yeah, thank you. Yay, thank you. Ito na yung order natin. Oh. Ito yung sa akin din kay Enzo. Ito. Fish cake. Nadaya ko na naman sa Enzo. Mura yung sa kanya. Yung sausage naman pala, siksik na siksik. Kasi nakakabusog na rin naman siya. Pero, to be honest, mahal pa rin naman ito sa 160. Or baka kambil lang. Kasi hindi naman namin alam yung presyohan nitong ganitong sausage. So, sa'yo? Yung fish cake ko guys, ano na siya? Parang na-over na sa babad. Sobrang lambot niya na. At least hindi ka daw mahirapang ngumuya. Di ba? Nauna ang food trip. Pero masarap naman yung lasa. Masarap. Hindi siya malansa. Hindi. Good for you. So, dito natin simulan. And then, mamaya papakita namin na wrong timing tayo. Ito yung sinasabi namin sa inyong bad news. Bad news talaga. Ito yung pinaka-lighthouse. But the problem is, sarado. Carry lang. Kasi nire-renovate naman na yun. Pinapaganda siguro yung mga pintura. At least sa mga susunod na pupunta rito, mas maganda na nilang makikita. May mga upuan pa yan. Talagang tambayan siya. For sure, sunset. Panalo dito kapag ka-sunset dito sa area na to. Ayan. So tara, lakad na lang tayo dito. Tignan natin kung ano yung kaganapan. Basta explore lang tayo. And, apaka-low tide. Umangat na yung mga bangka sa sobrang low tide, char. Ayan o. Ang low tide niya. And look, tignan yung mga nasa harapan natin. Ayan yung mga matataas na buildings. Nandito kasi tayo kumbaga sa kabilang side. Nandoon sa kabilang side yung mga mas modern na kumbaga. Okay, so kaloka yung mga seagulls. Nagliliparan na sa ulo namin. Oh. Ang ganda pala nila sa malapitan. Grabe. Promise, ngayon lang ako nakakita ng seagulls. Sa malapitan. Pero nakalagay, ayan o. Please do not feed the seagull. Sabi, ang cute pala nila sa malapitan. Ang ganda pala ng kulay ng mga mata nila. Dito lang sila nakatambay lang sila rito. Ang kinakasyokot ko, ito yung nakakita ko ng ganito, oh. Jackpot. Baka ma-jackpotan tayo sa mukha. Kalerks. O tara, lakad pa tayo sa dulo. Actually, yung mga nandito, kung hindi mga locals, yung mga nagtatrabaho. Dito muna tayo sa kabilang side. At least, tingnan nyo naman guys, may public toilet. At malinis in all fairness. Tara, dito pa tayo. Tingnan natin ang kaganapan. Super low tide. Tingnan nyo yung paninda rito. Bota.
Alam nyo na kasi pag gusto kung bumaba. bakit. Hindi pala benta. For rental. For rentals pala. Magre-rent ka kung gusto mong bumaba dito. Ayan, no, kasi pwedeng bumaba. Super low tide. Tapos, maglalaro na. Akala ko pwedeng manghuli ng something. Ang putik nila, oh. Nakakatuwa. Pero meron naman ditong hugasan. Hindi, parang may inuhuli yata sila. Ganon. Hindi ko alam. O, diba? Dahil sa kagustuhan namin maintindihan ng locals, ang dami namin hindi May maintindihan. assignment, patuloy tayo. Kung ano yung ginagawa nila dito. At hindi yun, may bayad eh. Talaga nagbabayad sila para dito sa activity na to. Ito yung putik. Ang putik niya, oh. Burak talaga yun. Ang putik talaga. Ay sila, oh. Para silang nagsasaka. Ayan sila from afar. Ang layo nung narating nila, guys, ha. Naka times 4 tayo na zoom. Di ba parang meron silang kinukuha. Ito yung paligid niya. Tapos doon, no, from afar, makikita na natin yung mga sheep. Grabe yung hangin. Nakaka-relax lang yung hangin. Tapos malamig pa. Tara, let's. And then, ang dami ritong locals na merong mga dalang abibi. Ang cute pa naman. Ito, tingnan sa may waiting shed. Oh. Kasi yan, nakatabay na talaga sila. Ay, may mga Very nagpipiknik. local. At may nagpipiknik pa. Diba? Ayan, ayun nga. Nagpipiknik ka talaga sila. Naglalatag sila. Ay, nakakaaliw sila. Tapos ano, yung karamihan mga seniors. And then ito, market na naman. Tingin tayo ulit dito. Papasukin natin lahat ng market. Market tour pala tayo for today's vlog. Why not? Paluto. Okay. Magpapaluto ka. O, ayan. Sa mga mahilig sa seafoods. Ayan, paluto. Kasi walang presyo, ha? Pero walang presyo, alam nyo na pagka walang price. Ito, Ayan, mga oh. buhay talaga. Mga buhay talaga. Fresh na fresh. And then, dito, papaluto nyo siya, dito kayo kakain. Nagliliparan yung mga seagulls sa taas. Oh. Ay! Ayun pala siya, paluto pala dito. Ayan. Daing. Oo. Ayan. Ay, mga ano talaga, no? Mga locals talaga, no? So, yun pala yun. Dito naman pala, paluto. Panila nila. Tara, nasaan? Tayo nga. Hello! Dito pa, ikot pa tayo dito. Parang first time namin pumasok sa ano, sa talagang fish market na fish market. Or yung mga seafood talaga. Ano to, bis? Isda ba to? Isda, siguro inano lang, binuka lang. Okay. Akala ko nga pagi. Parang pagi. Pagi yata. Oo. Hello. Pagi to, di ba guys? Oo, mga maliliit na pagi. Ito pa, oh. Tingnan natin. At least wala silang masyadong exotic food. Wala namang masyadong kakaibang paninda. I mean, mga the usual talaga na kinakain din naman. Ano pa? Very much palengke tour. Yung ibang pumupunta rito, nagbobote pa talaga. Nagbobota. Wala ka na, nasa dulo na tayo. Ito nga, pagi nga siya. Pagi nga, guys. Tapos ito, Parang higad. hindi na namin alam kung ano yung mga itsura nito. Ang galing.
Buhay na buhay din. Yung mga octopus. Nakakatakot ang octopus, di ba, bes? Kasi bigla itong yung ano tawag dyan, yung galamay nila, kayang umabot kahit malayo. Diyos ko, baka maabot ang camera natin. Ay, may buhay lahat. Ay, paging nga. Ito pa, meron dito, gumagalaw talaga. Lumalangoy-langoy. Ay, no. Lumalangoy talaga, oh. Buhay na buhay. Buhay talaga siya. Ayan, tara. Tingnan natin kung meron ditong mga ano. Meron siyang itinatagong paninda. Charot. Ay, hindi naman. Lahat naman mga kinakain naman. Ay, hindi ko lang alam kung ano to. Ito. Hello. Ayan o. At gumagalaw siya o. Ito. Buhay na buhay o. Ano to? Puffer fish? Ay, di ba ano to? Poisonous to? Dapat marunong talaga yung magluluto. Ay, no? Oo, puffer fish. Eh? Ano naman yung tatampal? Tatampal. Hello. Ayan, oh. Buhay na buhay din. Grabe. Lahat ng seafood na tinda rito, buhay pa. Diyos ko, yung puffer fish. Nang ano siya, ayun no, ano siya, nang bubuga. Nang bubuga siya. Oo. Ay, hindi ka na. Mabugahan tayo ng puffer fish. Lumulabo nga siya. Ayan. Oh, at least ayan, wala naman dito masyadong kakaiba. Oo. Wala naman yung mga sobrang exotic. Yung mga nakikita natin sa iba pang mga market, di ba? Babanggitin pa ba natin mga nakita natin? For example, di ba, yung sa Vietnam, naglakad tayo sa market nila, merong mga abibi, may mga dogs, ganyan. And then, meron namang mga market. Saan ba natin nakita yung market na merong snake? Kalimutan ko na, sa dami na nating napuntahan. Yung mga ganyan. Meron ding crocodile tayo napuntahan. Sa diba? Cambodia. Sa Cambodia. O, diba may mga ganun? So, at least dito, hindi naman, medyo mga kilala naman natin. Saka safe naman. Oo, Safe safe naman. Pero yung puffer fish, alam ko dapat maingat talaga. Kung hindi, bubula bibig mo. And then, punta naman tayo sa kabilang side. Basta explore lang kami rito. As in, no itinerary at all. Isa ito sa mga, anong tawag doon? Yung biglaan. Oh, spontaneous. Diyos ko, muntik pa akong mapahiya. Buti naisip ko kaagad yung word. Yan. As in, explore lang tayo. Gusto lang talaga naming ma-feel yung local vibe. Yung hindi masyadong touristy area na nasa Seoul. Tapos mas mararamdaman mo yung pinaka-vibe ng locals. No? Oo, yung ganun. Ay, katulad niyan, dun sa seafood market, di ba? Talagang talaga sila. Local na local. Ayan. Abibi again. Ang giligila sa Abibi. Ay, nagalit ang Abibi. Akala ko sa akin. O, ayan. Paglabas naman dito, puro rin to stores. Kaya lang, wala masyadong tao. Lakad pa tayo. Baka may mahanapan tayo rito mumurahing mumurahing restaurant na naman. Ano to? Ay, yung ice cream. Ito yung ice cream na kinain natin sa Myeongdong. Tanong natin dito kung magkano. Mas mura dito yung ice cream na nabili natin sa Myeongdong. Dito, 200 pesos lang, 5,000. Sa Myeongdong, 8,000. O, diba? Ito. Ay, dito lang sila nagpipicture. Sarado nga kasi. Sayang. Pwede pa naman yata umakyat dun sa taas. Tara. Dito rin tayo. Ay, may view deck dito. Ayan. Meron ditong pa-view.
Punta tayo doon kasi minabasa ako dito. Meron daw ditong Tree of Life. Pupunta tayo doon. Pampahaba ng buhay. Ang gaganda pa naman sana ng itsura ng mga resto. Kaya lang medyo, yun nga, patay. Baka nga kasi, mamaya pa. Hapon siguro talaga. O, kasi hindi naman maglalagay for sure ng ganitong kalalaking restaurant yan kung hindi sila tinatao. Pero yun nga, more on locals lang talaga siguro yung nakakarating dito. Meron ditong cafe. Tutu, magkano yung tutu? Mga 100 pesos. Okay rin na yan. Punta tayo dyan mamaya. Pag nakalakad na tayo doon hanggang dulo. Pero ang problema, paano kami makakarating sa dulo? Nakakita kami ng ganitong spot. Oh, ito na yun. Ganda talaga ng ganito, no? Oo, ganda nung ganyan. Oo, nakaupo ka lang dyan, nagre-relax ka. Ito yung mga vibe na gustong-gusto namin. Ang saya nung ganito, no? Imagine niyo. Ang tirik-tirik ng araw. Tapos nandito kami sa gitna. Tapos ano, no? Ang lamig-lamig. Ang lamig. Ang sarap lang niya talaga tumambay. So yeah, ito yung mga times na kapag gusto nyo lang mag-relax. Kasi, doon sa Seoul kasi, di ba, talagang mostly talaga, parang ano talaga siya, matao, ganyan. Nagmamadali rin. So at least ito kahit pa paano kung gusto mo lang talaga mag-chill. Yun nga lang, basta kapag meron lang kayo ng mga extra time. And then yun, yung katulad talaga namin kayo mag-travel, na minsan, naguguluhan kami. Kapag sobrang tahimik tong area, halimbawa, naghahanap kami ng isa o dalawang place na Maraming tao. Maraming tao. Baliktad naman, kapag ka naman nasa marami tayo yung tao na area or medyo magulo, maghahanap din naman kami ng place kung saan kami medyo mas tahimik, marirelax. So, ganun ata talaga. Hindi ata kami nakukontento. Hindi, di ba? Gusto kasi natin ma-experience na sa magulong area pala, pwede pala tayong pumunta sa isa doon na medyo tahimik. Same thing doon. Doon pala sa tahimik na area, meron din naman palang medyo buhay or magulo na area. And ito lang yung view natin, guys, ha. Yung mga seagulls na nagliliparan. And then yung mga buildings Na nagtataasan. Ba't parang tumutula na ba kami? Itong karagatan na to. Diba? And sobrang nakaka-relax na siya. Ay, ito panalo. Ganda nitong view na to. Puro mga seagulls. Nagliliparan sila. Tara, lakad pa tayo. So talaga to, puro mga seafood restaurants. Lahat ng nandito sa harapan. Tara, malapit na tayo dun sa Tree of Life. And ganitong oras kasi, 2:00, patay pa kasi yung area niyan, pagka ganyan cute! Diba, nakaka-relax pati yung mga sounds nila, no? Ayan, no? Oo, ganda nga. Ito din, coffee. Second floor. So, cafe and then mga seafood restaurants yung nandito sa paligid. Nandito naman na tayo. Ayan na, best yung Tree of Life. Oo. Ipagpipray natin lahat kayo. Sumama kayo sa amin. Idadampi natin yung ating mga kamay dito sa Tree of Life. Ay, meron tayong ka-authentic na nag-message sa amin na nag-undergo sa isang medical procedure. So, ito na. Lahat ng mga ka-team authentic natin na merong pinagdadaanan na karamdaman. Ito po yun. Ipagpipray natin na maging okay kayong lahat. Maging okay tayong lahat at maging malusog. Para sa inyo po itong mga nanonood. We are praying for you po. Makarecover po sana lahat na nag-undergo sa mga surgery. And kung ano pang mga medical conditions po na meron kayo. God is good all the time.
story time lang tayo ng very light. Ayan, kasi meron tayong authentic na sobrang nakaka-touch kasi nag-undergo siya ng medical procedure. So, syempre, hindi naman namin tinanong kung ano pa yun for privacy na din and respect sa kanya. And then, parang pang-ilan niya na ba ngayon? Pang-3 yata. Tapos, napapasaya daw siya ng mga videos natin. And alam niyo ba, mag-undergo siya ng procedure. Ang iniisip niya kung paano makapagpadala sa atin ng gift para daw bilang appreciation, pagpapakita appreciation, love and support niya sa atin. So, diba, paano ka ba naman hindi matatouch nung ganon? And then, parang sabi, please, wag niyo akong tanggihan para ito yung makakapagpasaya sa akin, ganyan. So, ang ginawa namin, meron kasi siyang procedure 2 days before. Sinabi namin, sige, ganito po, mag-undergo po muna kayo ng procedure ninyo and then kapag naging successful, balikan nyo po kami, magkamustahan po tayo, promise, ibibigay po namin yung address namin. And then, ayun nga, kahapon, nag-message na siya na okay naman daw yung kanlabasan ata ng procedure niya. So yun, actually, nung time na yun, gustong-gusto na rin namin siyang i-chat. Kaya nahiya kami na baka mamaya akala nag-ano kami. Kasi di ba sabi natin, i-chat natin siya, kamustahin natin siya. Kasi sabi nga namin after nun, nahiya naman kami. Nagpa-follow up kami. So, yun lang. So, yun, sobrang nakakatouch na. Imagine niyo nasa gitna siya ng pakikipaglaban sa sakit. And isip niya pa rin kami. So, yan yung mga times na talaga promise. Naku, kung alam niyo lang, kung sinasabi niyo nga lagi sa amin na iba yung naging epekto namin sa inyo, kayo din, iba rin yung nagiging epekto niyo sa amin. Hindi na dun sa support na binibigay ninyo. Yung istorya ng buhay ninyo na sinishare ninyo sa amin, nagko-connect talaga siya. So, syempre, disclaimer lang. Ito naman itong ginagawa natin. Kumbaga, ano lang naman to, konting affiliation lang, yung pag-akyat halimbawa sa mga bundok. So, kumbaga, yun kasi yung mas nakikita natin. Pero at the end of the day, ang importante pa rin yung prayers. So, more than sa pag-akyat natin sa mga bundok para dun sa mga merong may karamdaman, katulad dito, syempre, at the end of the day, kasama namin kayo sa prayers. Yung importante doon, prayers. So, kumbaga, ito parang symbolic lang ng very light. Pero at the end of the day, sa taas pa rin tayo. So, ayan, maraming salamat po sa mga ka-Team Authentic natin. Lagi namin sinasabi, huwag niyo po kaming unahin niyo po muna yung mga kinakaharap ninyo bago po kami. Basta manood lang po kayo at alam namin na okay kayo dyan, okay din po kami dito. Ayan, solong-solo natin ang Tree of Life. Sa gabi, mas maganda daw dito. Kasi umiilaw talaga yan. Siyempre, hindi na nga tayo abot ng gabi. Kasi nga, last day na natin. Ayun, may mga pailaw siya. So, syempre, symbolic lang naman to. Pag sabi kasi Tree of Life, parang lahat na ng elements nandyan. Pwedeng makakonect yung life sa nature, ganyan. Spiritual. So, lahat-lahat na. And then life and death also. So, parang cycle of life na din siya. 52 degrees, land, cafe. Tara, let's go! Ay, may palaruan pa dito sa ilalim mo. May arcade. May heater. Sarap. Ito yung view natin. Ayan, nakaka-enjoy itong view natin. Nakaupo ka lang dito sa view. Ay, dito ka Tapos di ba nakaupo ka lang? Ayan, wala. Supernatural lang naman yung lasa. Walang special. Ano lang, special doon, meron kaming natutunan kung paano magtimpla ng kape. Hindi. Ito yung pinaka-special doon. This be you. Ito yung special dyan. Having coffee with this be you. And take note, kami lang ang tao. Naarkila namin yung isang buong cafe. Diba? Yan yung special dyan. Chill na chill lang tayo for today. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Bulaga! Bulaga again! It's 6:55. Bumalik tayo rito sa Dong Diamond. Kain muna tayo. Grabe yung naging biyahe namin pabalik.
mas malayo siya. At sikipon talaga. Oo, malayo in a way na ang tatagal kasi nung interval nung train. Tapos nagdalawang salin din kami. So tara, hanap muna tayo ng machichicha. Kanina, nakapag-snacks na tayo. Nag 7-Eleven kami, hindi na namin sa inyo na ipakita. Ito yung Dong Diamond Design Plaza. And then, ito yung Don Don na mall. Diyan tayo namili. Daiso. Nag-Daiso. And then, ito kasi, may mga kainan kasi dito, guys. Yan. Ito, kapag ka na-miss nyo na ang kebab, or kabab, meron yan dito. Chicken and lamb. And then, ang trip naman namin ngayon ay noodles ulit. Ayan. Ito yung mga presyuhan ng noodles. Beef noodle soup. Ayan. Ito na yung in-order natin. Same lang naman. Kami ni Enzo. Yan na yung beef noodle soup. And then meron naman yung side dish. Tapos na tayong kumain. And it's 7:30 na. As in, talagang feel na namin na last night na nga talaga natin. Pero okay lang, kasi hindi pa naman tayo pauwi ng Pilipinas. We're so excited nga actually kasi papunta na tayo ng Busan. Ngayon naman, pakita na namin sa inyo tong area na to kasi marami nagsasabi na masarap nga daw tumambay dito. Ang totoo kasi, lagi naman na kami dito, siguro mga twice na or mga pang-twice na. Kasi nga malapit lang yung natin dito, hotel. So malakad talaga kami dito. Hindi nga lang tayo nagdidip kasi nga malamig. So tara, nandito tayo sa Cheonggyecheon. Tara, lakad tayo dito. Dito ang romantic dito. Ito yung Dong Diamond Shopping Complex. And then dito. Lakad lang kami rito ng lakad. Ganito yung mga vibe na gusto namin eh. Pero yun nga, yung mga ganito kasi minsan, hindi na namin pinapakita. Lalo na kapag tapos na yung mag-vlog. Meron kasi tayong vlog na natatapos mismo sa tourist destination. So yung pauwi kasi sa amin, sa hotel, hindi na natin pinapakita. So ito yan, nilalakad namin to. Nung nag-Daiso tayo, dala-dala natin yung pinamili natin. Akala mo naman ang dami. Dito rin kami dumaan. Kasi nga, ang sarap dito maglakad. And malapit na nga siya sa accommodation natin. As in, malinaw na malinaw tong tubig, oh. Di ba, ha? Ang linaw. So, ayan. Nakakatuwa dito. Lalo na kapag sunset pa lang. Ginabi na kasi tayo, eh. At saka 'di ba ang ginagawa natin yung tumatawid tayo sa gitna, you know, yung merong bato sa gitna. Yes, para kami mga bata. Basta, actually, Diyos ko, kung lahat lang may ipapakita namin siya, marami kasi kaming trip. Iba kasi, ibang trip namin, hindi na pang vlog. Charot. Tara. Ito yung mga ginagawa namin. Katulad last time, nakita nyo, di ba, paikot-ikot kami dun sa, anong matawag? Dun sa upuan na inikot-ikutan natin. Pero pinakita rin namin sa inyo, di ba? Ito, tuwang-tuwa kasi kami dito, eh. Ayan, o. Diba? Lakad ka dyan. Ang ganda talaga. Ito yung mga moment na minsan hindi na kami nagbablog. Ayan, o. Ayan, ang ganda nitong shot na to. Umamin kayo. Ganda. Ba? Ang relaxing. O tara, itawid din natin sila. Sabay tayo. O, tawid din tayo dito, ha. Huwag na tayo magbilang. Pakita na namin sa inyo. Hindi kami magsasalita. Pakinggan nyo yung tubig. Ay, di kapag nalaglag kami rito, tapos ang vlog natin. Charot. Walang vlog na may Walang vlog na papalabas. magaganap, di ba? Just mio. Yan. Every step of the way. Dapat kasama kayo. Ay, sobrang nakaka-relax siya. Diba? So yan, ito yung mga trip namin. Nagre-relax na lang kami. Lalo na kapag rumatra tayo ng umaga. So yung hapon, ayan papahinga. Hindi, actually minsan nga meron pa kaming trip na umuwi tayo ng hapon.
Tapos, natutulog kami ng mga 1 hour. Nagigising kami 7:30, 8 o'clock. Tapos Lalabas kami. ulit. Kasi nandito yung CU. Marami nandito yung CU. Kumakain kami sa CU. Tapos, didiretso uli kami dito. So, yun lang siya. Medyo madali naman kaming maka-adapt sa lugar. Nagiging local ka agad yung vibe namin. Pauwi na tayo sa ating accommodation. So, chill na chill lang talaga tayo for tonight. And yes, alam namin na marami kaming hindi napuntahan. Yung iba naman doon, napuntahan namin, hindi na namin na-vlog. And then yung iba talaga, hindi na talaga namin sinama sa itinerary namin. Kasi for sure, ang dami nyo nang napanood. Yung Nami Island, millions of videos na yata yung napanood nyo. So kaya for sure, kabisado nyo na rin yung Nami Island. Millions of videos na napanood. Baka kahit nakapikit kayo, nakikita nyo na yung Nami Island. Kahit natutulog. Actually, may gano'n, no? Yung sa sobrang tagal nung isang lugar na pupuntahan mo, tapos ang dami-dami mo lang napanood, minsan biglang parang medyo malilipasan ka na. Mananawa ka na rin pala. So, ganun pala siya. So, kaya ngayon nafe-feel na namin kayo kapag sinasabi nyo nakakasawa na sa ganito, sa ganyan. Damang-dama na namin kayo. Instagrammable, umamin kayo. Oh, may mga naka-costume pa dito. Oh. May mga naka-handbook pa dito. Kasi pwede talaga siya sa photoshoot. Maganda talaga siyang tignan. And then, pati yung pailaw, naka-add siya. Kaya nga pakiramdam ko yung iba, from trabaho, dito sila dumadaan talaga pa uwi. Diba? Kahit dito, ang ganda dito, Ayan. Peaceful, no? Umamin kayo pagka hindi ako nagsasalita, ang peaceful. Hindi ako magsasalita. In 3, 2, 1. Dumilat na po tayong lahat. Charot! Nakatulog na pala. Nakatulog na pala. No? Ano to? Ay, sigalo. May naligaw dito. Naku, naligaw siya. Ano ba to? O may sakit siya. Ay, kumakain siya ng isda. Ayan o. Kumakain siya ng isda. Umamin kayo. Instagrammable. Diba? Basta marunong lang kayo mag-balance, guys. Kasi kung hindi, swimming talaga kayo dito. Diba? Upo ako dito. Diba? Ganyan mga moment. Ito yung mga masarap i-enjoy. And to be honest, kapag travel tayo ng travel, tour tayo ng tour daily, ito yung mga hindi natin na-enjoy. Ito yung mga natitake for granted natin na kung tutuusin, isa to sa mga pinaka-masayang gawin. Akyat na tayo dito. Alala nyo, ito yung first day natin, yung arrival natin. Dito kami huminto at sinabi namin na hindi pa man tayo nakakarating sa accommodation natin. Meron na kagad kami nakita na maganda sa paningin namin. Ito yon. Ayan, may mga lumalangoy. Nabibe. Diyos ko, huwag naman kayo magagalit sa amin. Kung sa Pilipinas to, nahuli na to. Nakatay. Oo, nakatay na. Dito, tingnan nyo naman. Ang laya-laya nila. Diba? Kaya, ganun talaga pag pumunta ka sa ibang bansa, kahit nasa pinaka-city ka, mafe-feel mo pa rin yung nature. May mga ganitong elements pa rin. Kasi yung elements. Ay, hindi ko sila maabutan. Ito. Ay, nagtatuwa. Ay, tuwak mo na naman. Ayan, may mga times na dito kami nauupo. Kanya-kanyang trip lang yan. Nakaupo kami dyan or dito. And marami kami nakikitang nakaupo dati sa pictures at saka sa videos. Kaya nga lang kasi ngayon, winter. Yung lamig niya, parang winter pa rin. Kaya wala nagbababad ng paa. Pero kung hindi, for sure marami ditong tao.
ito na yung magko-conclude ng ating araw dito sa Seoul. And ito na rin yung magiging last night natin dito sa Seoul. Na-enjoy mo ba yung Seoul? Oo, lalo na yung ginawa natin kahapon, yung pinuntahan natin. Yes. Actually, kapag ka naisip namin yung Seoul, ang pinaka-pumapasok talaga sa isip ko, yung coffee na pinuntahan namin. Oo, kasi doon talaga namin na-feel na, ay, may kakaiba talaga. Kasi yung cafe na yun, as in kakaiba talaga siya. First time naming naka-experience ng ganun. Pangalawa, yung area na yun, doon sa, ano pa nun? Hongdae, festival. Hongdae. Doon talaga yung pinakamaraming tao na nakita namin. So, buhay na buhay siya. And then, pangalawang na-enjoy namin, or ako, hindi ko alam kay Enzo, ito, yung mga ganitong moment. Ay, ako Yung- din! Oo, actually, ang dami kasing, patawarin nyo na kami. Ang dami kasing moment na hindi naman na namin ibinablog. Kasi for example, meron tayong concept na, for example, places to visit. Yung mga places to visit na popular lang ipapakita namin. Itong mga ganito, hindi na namin ito na ipapakita. Ngayon, ay pinakita na rin namin. So, yun siya. Merong mga times na yung after nung vlog, yung naglalakad lang kami, yung ninanamdam mo lang lahat. Yung bigla na lang tayong uupo, basta makakita tayo ng upuan. Yes, yung wala kang hinahabol, yun yung nakaka-enjoy. So yes, kahit saan. Kaya kayo, every time you travel, kahit gaano kapuno yung itinerary ninyo, make sure na maglaan kayo ng oras or kahit araw sana, kahit one day, yung wala kayo itinerary, yung lalakad lang kayo, discover nyo yung lugar, yung hindi kayo naka-Google Map, hindi kayo tumitingin kung ano yung mga transportation. Spontaneous na lakad. Talaga, katulad ng ginawa natin ngayon. So, yun lang. So, iba pa rin yung nagagawa niya. Hindi siya yung the usual na travel. So, ayan. So, sana po na-enjoy nyo pa rin yung ating Seoul. And we are so excited kasi bukas pupunta na tayo ng Busan. And with that, pagkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating South Korea Travel Vlogs. Bye everyone! Mwah!